Hi, hello, welcome sa channel na ito. Ito yung G Solutions at ako si Engineer Garcia. Mag-solve naman tayo ng circuit problems. So sa pagkakataong ito, nais kong ipakita sa iyo ang problem na isosolve natin. Ito. Ayan. So, sabi doon, find the maximum voltage that can be applied across terminals A and B, dito A and B, without exceeding the wattage of either resistor. So, given dito yung resistor at saka yung wattage na 5 watts. Dito sa baba, 10 ohms, saka 5 watts. So, parehas 5 watts yung ating rating o rated wattage ng ating resistor. Sige, so i-analyze natin yung problem. Pinapakuha sa atin yung maximum voltage. Solution, i-analyze natin. So makikita mo na yung isang resistor niya ay mababa, no, kalahati nung isa, 10 ohm yung isa 5 ohms. So kunin muna natin yung dumadaloy na electrical charge sa bawat branch niya. Halimbawa dito sa 5 ohms at 5 ohms. Okay, so ano yung current na dumadaloy dyan? Gamitin natin yung formula ng power na ang sabi is power is equals to I squared R, diba? So, para makuha mo yung current, ito yung the square root of P over R. Okay? Yun yung ginamit natin kasi yung given dito ay yung rated watts at saka yung resistance ng ating branch na ito. So, i-substitute lang natin yung value niya. Makikita naman natin 5 ohms at saka 5 watts yan. So, square root 5 watts divided by 5, yun ang bibigay sa atin ito. Bibigay sa atin ito is 1 ampere. So yung dumadaloy na current dito, yan, ay 1 ampere. Okay, at yung pangalawang branch naman, ang kunin natin ito, parehas yung ano natin, sabihin natin at 10 ohms. Okay, ano yung kuryente dyan? Again, I at 10 ohms is the square root of watts niya is 5 divided by 10. So, ito ay square root of 0.5 is equals to, so, kung ating kunin sa calculator, yung square root of 0.5, so 0.707 ampere. Yan. So, ano yung magiging analysis natin dito? Dito, yung dumadaan ay 1 ampere, dito naman ay 0.707. So ano yung analysis natin? So makikita mo na ano yung kuryente na sabi nga maximum voltage na mailalagay natin dito sa A and B ay kailangan malimitahan siya ng mas mababang resistor, di ba? So doon tayo magbabase. Yun yung basis natin. Kasi pag ang basis natin ay itong malaki, yung resistor, pag lumagpas yung kuryente dyan, sasabog ka agad itong 5 ohms. Okay, naintindihan natin. So therefore, kung titingnan mo yung voltage at ano muna, at 5 ohms, gamitan natin ng Ohm's law. So nakuha na natin yan, 1 ampere times 5 ohms. So, meron tayong 5 volts dyan. Okay, 5 volts dito. Ayan, 5 volts. Dito naman sa, sa kabilang branch niya, 10 ohms. Okay, yung dumadaloy na kuryente dyan is 0.7071. Ayan, times 10 ohms. Okay, yung dumadaloy na kuryente na kung saan 0.7071, yung voltage niya ay 7.071 volts. Yan.
So, makikita mo na ang kakayanan lang ng branch na ito ay 5 volts lang. Ito lang yan. Diba? So, itong sa kabila naman ay ito, 7.07 volts. So, yung basis natin ay ito. Para maano natin yung maximum voltage, basehan natin itong 5 ohms. So, therefore, yung maximum voltage lang na mailalagak natin dyan sa A and B is 5 volts. Maximum voltage. 5 volts is the maximum voltage. Okay? So, ito yung sagot natin. 5 volts. Just imagine kung maglagay ka ng 6 volts dyan dito sa natin sa A and B. Itong branch na ito ay hindi pa magre-rebenta. Hindi pa magre-rebenta yan. Pero ito, magre-rebenta na siya kasi 5 volts lang yung capacity niya. No? Kaya yung basis natin ay yung branch na ito. Yung maliit yung resistance. So, yan yung pag-analyze ng problem na yan. So, maraming salamat sa iyong panonood. Paki-subscribe na lang at paki-comment dyan sa comment section. Thank you so much.